Good morning from this side of the world. It's only December 31, but it's already New Year 2024 sa Pilipinas, sa Singapore, and kung nasan man kayo, Happy New Year! Kami ay ano pa lang, 11:05 pa lang dito, and may work si Daddy, and I thought na magsimba na lang kami ng mga kids ng 12 o'clock mass kesa yung 6 o'clock kasi hindi ko sure kung mayayaya ko si Daddy na mag fireworks watching. So, para kung ano man, pagka-out niya ng 4 o'clock, makakapahinga pa siya. Kasi pag magsimba kami ng 6, baka hindi na yun pumayag. So, pagpahingahin natin si Daddy, wait lang, i-adjust ko lang yung aking brightness. There you go. Magpahingayin ko siya. So, mauna na kami ng mga kids magsimba ngayong alas 12. And, titingin din tayo sa Goodwill kasi diba nandun yung Goodwill sa may tapat ng simbahan. Titingin tayo ng skating shoes. Ice skating shoes for Zach and I. Niyayaya ko kanina si Zach. Punta kami ng Valley Village. Tapos sabi ko, kasi nga, yung Olympic Plaza sa may downtown, madali lang naman i-commute yun. Train lang. Isang diretsong train lang. Pero, gusto niya kasama ang kuya. Sabi ko, kaming dalawa na lang. Pero, titingin pa rin ako. And titingnan ko din kung ma-inganyo ko si Zeb na kuhanan din siya ng ice skating shoes. Ayoko naman din magsayang ng pera. Pipilitin ko kung ayaw. Pero, we'll see. Tapos, kung makakabili man kami, we might as well go straight to Olympic Plaza and, you know, mag-skate-skate since magkakasama na kaming tatlo. Wala akong plano magluto today. Parang, no thanks. So, yeah. Since magsisiba kami, most probably kakain na rin kami sa labas. And then, we'll see kung makakapunta kami ng kung makakabili kami ng ice skating shoes first, and then pag if makabili mga kami, we'll try to go. Kung makumbinsi ko si Zeb na punta kami. Kung hindi man, I mean like, kung ayaw niya talaga, kasama siya, pero upo lang siya sa gilid. We'll see. Wala si Batman. Okay, let me just prepare my things. Magdadala ko ng water. Since kung kakain kami, mas mabuti magdala ka ng sarili mong tubig kasi nakakainis bumili ng tubig sa labas ang mahal. So, yeah. Okay, see you later! Hindi ko pa pala na-vlog, I think, yung regalo sa akin ni Daddy for Christmas. I got the Keurig na merong iced coffee option. So, ito yung ating bagong coffee corner. Ang pangit nito eh. Sabi ko kay Daddy, tanggalin dyan. Yung mga chichirya. Here rin ng iced coffee option, iced coffee corner. Yung mga creamer ko nasa ref, syempre, dahil kailangan naka-ref. So, I'm gonna show you how I make my favorite coffee at the moment. Yung madalas kong orderin sa Starbucks na, ano yun, iced, shaken, wait lang, di ko maalala yung pangalan. Ayan, I remember na is iced brown sugar oat shaken espresso. Yun yung aking favorite order. So, ito yung milk na ginagamit ko. It's oat pala. And specifically siya for coffee. Pero konti na lang to. Parang di naaabot. I got this as well the other day. Almond and oat. Tayo sa English version. Like, kasi meron French and English version. So, almond and oat, coffee enhancer nakalagay. Pero, I think I am gonna need this. Ang konti na lang niya. Yeah, mix ko na lang. So, I'll show you how I do it. And so, in a cup, I put roughly 1 tablespoon of brown sugar. A little bit of cinnamon. Yan. And nag-prepare na rin ako ng tumbler na may ice kasi dyan natin isi-shake later kasi nga it's a shaken espresso. So, it needs to be shaken. So, in the meantime, we're gonna go here
and get my dalawa na yung so far meron ako. I have the Starbucks na house blend. This is medium roast. Naka-focus ba? Parang hindi. And I have this Van Hout. I don't know if that's pronounced as Van Hout. It's dulce de leche. So I'm gonna use this today. So, nilagyan natin dyan. And then, wait natin matapos yung blinking. No, pwede na actually. I can press that and then press this to start. And hindi siya maingay. Unlike nung Nespresso namin dati sa Singapore, ang ingay nun kapag nag-ano ng coffee. Okay, so that's roughly what we got. Hindi ko alam kung ilang ounces yon. But, yeah, let's stir it a little bit. Para lang mas matunaw yung sugar sa ilalim. And ang bango, lalo na kapag merong cinnamon. Ayan, so ngayon, ilalagay na natin yung kape dito sa aking tumbler na may yellow. Wala akong ice, yung shaker talaga. Gusto ko sana may ganon. But, I don't have one. At saka yung baso sana na may takip, yung mason jars, para dito na rin ako mismo mag-shake kasi nga wala nga ako nun. Titintay sa Dollarama or baka makakita ako sa Goodwill nga pala. So, I'm gonna transfer it there in the meantime. And then, cover and shake. And then, lalagyan ko ng yelo yung aking baso. Maraming yelo. Actually, papaunin ko tong kape. Lalagay ko sa aking tumbler talaga. Yung isa kong tumbler. Para hindi na ako bibili ng kape sa Tims. So, nakita nyo? Wait. And that, it's gonna be bubbly. Kasi, in-shake natin siya. Ay. Ganyan siya. Wait. Ayan, so normally what I do is I get my creamer, I put in a cup. I know ang daming hugasin. Tapos I use my frother para mag-froth up or mag-thicken yung dito, yung milk or yung cream. So, dito pala. I-mix ko na lang this and yung konting natitira nito. Sabi sa dati, may napanto kong TikTok, ang ginagamit daw talaga ng Starbucks is itong brand na to. Pero, ba't naman sila gagamit kung meron silang sariling brand? Weird lang. But anyways, so, naglagay na ako dito. Make sure to immerse the thing first before you turn it on. Para hindi tumalsik kung saan-saan. Mga 30 seconds. They say na kapag hindi yung ganitong brand yung gagamitin mo, hindi siya nag-thicken up. So, I'm not sure. I haven't tried. But some people use like half and half or yung heavy whipping cream. I haven't tried that. Parang, ewan ko lang. Gusto ko to kasi I like the oat taste.
So, kagabi, gumawa ako kagabi caramel macchiato. Kasi meron akong syrup na salted caramel. Tapos, nilagyan ko pa ng caramel drizzle yung baso. Nilagyan ko ng whipping cream. Tapos, may caramel drizzle on top. So, sinful. So, ano lang yan, pang minsanan. But, ito kasi, kaya favorite ko rin to sa Starbucks. Kasi, it's only, pag in-order ko sa Starbucks, it's only, parang 120 calories. Mababa lang siya. Kaya, although medyo mahal nga lang. Pero kasi, pag in-order ko yung mga frappuccino nila, mas taas ang calories na. May coffee, Zach. So, eto, yun. 1 tablespoon or actually less ng brown sugar. Okay. So, we have our creamer here. Lalagyan na natin. And, so, ang satisfying panoorin nung pag nagmi-mix na yung coffee and yung creamer. Pak! Yan. Tapos medyo foamy siya sa taas. Pero unfortunately, kailangan ko din siyang ilipat sa tumbler. So, yun. Dito ko siya ginawa para makita nyo guys. Kasi yung tumbler ko hindi naman transparent. So, yun. Gusto ko na inumin. Ano oras na ba? Sige na, inom na ako. Sarap. Oh my gosh, I forgot. I usually put pala a dash of cinnamon on top. And it makes a lot of difference yung cinnamon taste. And sarap. I can have this all day, every day. Like 5 of this every day. Pero syempre hindi maganda yun. So, yun guys, kailan na tayo mag-prepare umalis. Dito na kami simbahan. We made it early. Oh, nainitan yung isa dun, oh. Hi, Zaki. Hi. Maaga pa kami. Yung simbahan namin, walang luhuran. Sa floor ka talaga luluhod. Okay, we're done with church. I was thinking, daan mo na kami ng Goodwill bago kumain. Nag-aaya ng Pizza Hut to eh. So, zip down. Ayan, so, daan mo na kami dito. Baka mamaya, maano pa eh. Baka mamaya, konti lang yung sizes, as maunahan pa kami. So, let's check first. Okay, tapos na kami sa Goodwill. Tagal namin pero walang skate shoes. Meron na sukat si Zach, pero sobrang saktong-sakto sa paa niya daw. Viewers, hello! May nakuha akong mga baunan. Mukhang bago pa. Ang ganda kasi eh. Parang lock and lock. Pero hindi lock and lock ng tatak. So, kinuha ko na kasi bago pa. Tsaka meron akong pang decor lang na nakuha. Ay, okay. Let's go to Pizza Hut. Ito kami Save on Foods pala. Papakita ko sa kanila dito. Meron ding luto ng chicken. Tapos yan, may tables and chairs na pwede kami umupo. Yung Pizza Hut kasi wala. Ganun lang siya. More on pang take out. So, pakita ko sa kanila kung bet nila yung manok dito. Ayan, meron silang wings and appies or appetizers. Kinuha ko na yung lahat ng honey garlic kasi yun ang favorite nila. Pero, so, nag-mix and match ako ng honey garlic, salt, pepper, barbecue, tsaka like plain breaded. See, don't get that. Okay, so, yeah, let's pay. Let's see. $2.69 per 100 gram. Feeling ko mas mura to. Ayan. Kain na. Sanay sila namang walang kanin na eh. With chicken. It's, $13.99 or $14 for this. Ilang grams kaya to? Almost kalahating kilo pala to. 0.495. Yummers. Guys, nag-second serving pa kami. Pero may natirang doon dalawa. Iwin na natin kay daddy yan. Saka dalawang belly din ako. Okay, we're waiting for our bus. 4:06 darating. It's 4:01. Pagod na ako ah.
We're home, guys. Saan mahulog? So, ito yung mga binili kong baunan. Diba? 150. And it looks new. It doesn't look like, ayun yung pangalan, Snap Lock. Hindi ko yun. Snap Lock. I'm not sure. Yeah. Jeb, Isaac, can you lower down for a while? So, pumili ako ng isang medyo mas ay, hindi. Pareho to. 4 din yan. So, meron ako nung mas mataba. Ito sa akin. Tapos ito sa mga kids. Although meron silang baunan ngayon, pero yung rubber kasi nung isa, natatanggal na. So, yun. Pakabili din ako nung maliit. Tapos, since naubos na kanina yung ano ko, creamer sa kape, bumili na ako ng malaki. Dito sa English. Yung oat. Ito ba yun? Ano yung nakalagay? Ito nakalagay for coffee. Ito. Walang nakalagay for coffee. Pero pwede na din yun. Ano naman na siguro yun. Okay. Tapos, ito. Ang cute kasi. Dahil meron kami dyang, may nabili kaming parang maliit na coffee table para sa sala. Sabi ko, gusto ko lagyan ng decor. 250. Lalagyan ko ng kandila kasi meron akong candle. Pwede rin namang hindi kandila. Pero, yun. Ang cute. Hey guys, hindi ako nakapag-vlog. Bumili kami ng chicken. Korean chicken doon sa hindi exact. Yung katulad nung kinainan na amin sa Cochrane, yung vlog na upload ko lang. Yung barbecue chicken na kinainan namin, meron kasi dito, nasabi ko sa vlog na malapit sa amin. So, yun yung request ng dalawa na kainin today. So, yun, bumili lang kami. Tapos, dumaan na rin kami ng grocery. Bumili kami ng mga ilang bilog na prutas. So, may nakita akong suha, grapes, orange, and apple. Tsaka, bumili din ako ng blackberry. So, nilagay ko sa plato kasi mamaya pagbaba ko. Natamad ako, kakaakit ko lang. Papakita ko mamaya. Nilagay ko sa plato kasi wala kaming bowl. Nakakatawa. Wala pa kaming bowl hanggang ngayon. Ano to? Tapos yun. Tapos pinicturean ko, tapos silan ko dun sa GC namin. Sabi tinatanong ko, counted ba as bilog yung blackberry? Kasi sabi ni Jen, wag daw, tanggalin ko daw yung kasi daw baka magbukol-bukol yung 2024. I don't know, I don't like to believe like yung mga ganun-ganun. Pero, kasi sabi niya yung dati daw yung sa kanila, pinatanggal doon ng lola niya yung atis. Kasi, diba, hindi siya makinis na bilog. Okay, fine, tanggalin. Parang, sa Singapore, never kaming nag-prepare ng bilog na fruits. I don't remember. Like, hindi ako maano sa mga ganung-ganung mga ano ba to? Tradition ba yun? Tradition, pamahiin, kasabihan. Hindi alam ang tawag. Basta yun. Kanina kasi nung pumunta kami, katapat kasi nung barbecue chicken, yung grocery. Tapos si daddy yung nagsabi, bili ba tayo ng prutas? Sabi ko, sige. Kasi ako gusto ko talaga ng prutas. So, sakto. Tsaka, excited ako buksan yung suha. Sana masarap. Made in China. Or, for our product of, hindi pala made in China, product of China. Sana masarap. Tapos, ayun, blackberry, my favorite. Isa sa mga favorites ko. So, yeah. Mamaya kami, charcuterie. Cheese, crackers. Tapos yun nga, meron kaming grapes tsaka blackberries. Masarap din yan side. Tapos bumili kasi kami kahapon ng alak ni daddy sa bilihan ng alak. Alam niyo yung dito, yung alak, meron silang separate store. Hindi nabibili ang alak sa loob ng grocery. So,
Meron silang separate, wala kang makikitang alak or alcoholic drink sa loob ng mga supermarket, grocery, ganyan. Lagi silang merong separate na store. So, kahapon, bumili kami ni Daddy. Bumili siya ng pack ng beer in can. Tapos akin ay, ano yun? Rosé. So, may na tayo ilam. So, in a way, parang gusto kong manood ng fireworks. Pero in a way, like, yung pag manood kami ng fireworks, meron kaming pupuntang specific place. From there ka manonood. Pero, in a way, tinatamad din ako. Tsaka sabi ko, kung manonood kami nun, hindi makakainom si Daddy. Kasi syempre, magdadrive siya. Tapos, may pasok pa siya ng maaga bukas, 7 o'clock. So, usually, natutulog. Pag 7 o'clock pasok niya, natutulog niya ng mga 11, 12 na to the latest. Ayun. So, I don't think so, kami. Manunod. Ako naman ay inaantok din dahil napuyat din ako kagabi dahil nag-apply ako online ng work. And, yun. Anyway, so, higa muna tayo. Parang ngayon pa lang ako naupo mula nung umalis kami ng, may umalis? 11:30. Like, ngayon lang ako makakahiga. Kasi nga, pagdating namin kanina, alas din kami agad. Nagpunta kami ng hindi ko na naidala yung phone kasi namatay na yung battery ng camera ko. Ay, yung phone. Itong camera. Kaya hindi ako nakapag-vlog. So, ngayon lang. So, munod man tayo Netflix. I started Grey's Anatomy, by the way. Sinimulan ko talaga yung Grey's Anatomy nung finals week. So, nung finals week namin, di ba, MWF lang kami may test. Tapos, parang sabi ko, yung mga, kanyari, nag-test na kami today. Tapos, ayoko pa mag-aral kasi, bukas na ako mag-aaral kasi, di ba, kinabukas na pa yung test. So, parang yung mga ganong time, sabi ko, gusto ko nang may something i-binge watch. Gusto ko nang meron akong, papanoorin ng mahaba, na matagal, ganyan. So, Grey's Anatomy is the way to go since ang daming season nito. And now, I'm, season ba ako? 4 na yata ako. Imagine mo yung mga telepono nila, lumang-luma pa yung mga cellphone. 2006, 2007 pa to? Oh, episode 1 ako ng season 5. Oh my gosh. Okay, so, nood na tayo. Guys, I totally forgot I was vlogging. It's 12:41. Natulog kasi si Daddy. Tapos siya natulog? Mga 8 or 7:30. Tapos ginising ko siya ng 11. Kasi sabi ko nga, 11 o'clock nag-start na akong maghanda ng charcuterie. Tapos meron akong wine. Rico. Rosé. Tapos si Daddy, may beer siya nga, diba? Bumili siya ng, 12-pack pala yun. So, nag-akit ako dito. Inakyat ko to, tapos yung mga wine, yung beer, ganyan. Tapos ginising ko siya. Kaso masakit yung lalamunan niya. So, mukhang papasa na naman sa kanya yung ubo. Anyways. Ayun, nanood lang kami sa TV ng live broadcast ng fireworks yun sa downtown. Sa downtown nga ba yun? Yeah, I think downtown. And nagmamakdol yung dalawa, lalo na si Zach. Bakit daw hindi kami nanood doon in person? Siguro next year na lang. Hopefully, walang pasok si Daddy para hindi hassle. So anyways, hindi ko na ako napag-vlog. Nagtatalon kami kanina sa living room. Although wala kaming barya. Wala na kami mga ganun-ganun. Na-miss ko pala last year. Nakita ko kasi sa Facebook ko, yung last year, kumain kami dun sa mall malapit sa amin, sa Singapore. Tapos nag-lusis kami sa bahay. Hindi ko alam na meron nabibili. Hindi ko alam kung merong nabibilang lusis dito. I think meron kasi may nakita ko sa story ng isang friend ko na taga Ontario.
So, most probably naman may nabibila ng Lucy's pero hindi ako nakatingin eh. But yeah, I'm gonna end the vlog, guys. Thank you for watching. Thank you for being with me in this journey. Sa mga nag-subscribe sa aking channel this year. Thank you so much. Malapit na tayo mag 6,000. Yay! Like, sabi ko nga, may ginawa akong ano kanina. Ayun na, recap ng 2023. It has been awesome. Of course, definitely, the move here in Canada would be the highlight of our year. Ano kami dumating? April, May, June, July, August, September, October, November, December. It's been 8 months. Parang ang bilis ng panahon. Grabe. So, yun yung highlight ng taon natin. Marami tayong pinagdaan ng paghihirap sa pag-aaral. Pero, nothing that, you know, na sobrang nothing na hindi kayang langpasan. I mean, so, with that said, cheers to, saan yung cheers ko? Wala ko yung baso. Hindi pa ako naka-refill ang baso ko. Wait nga. Ayan, with my rosé. With that said, cheers to 2024. I'm looking forward to what this year brings. And, hoping and praying na makamit ang isa sa mga goals natin for 2024. Isa, dalawa na lang, dalawa sa mga goals natin for 2024. I'm crossing my fingers and we'll keep on praying for that. And yeah, tulog ng mga bata, hindi ka makakapagpabati sa mga kids sa inyo ng Happy New Year. But yun, thank you so much and see you next year, guys. Bye!